Sa Quezon City naman tayo, hindi po bus, kundi tricycle ang pinag-uusapan. Nais kasi na isang konsihal na payagan na ang mga tricycle sa mga national road na sakop ng lungsod. Mga tricycle, harurot na sa EDSA? Naku po, alamin natin kay Susan tayo. Si Susan Enriquez nakatutok live mula sa EDSA. San? Mel, medyo umuulan sa ating kinalalagyan dito sa Panay Avenue, isang terminal ng tricycle, no? At nakikita natin dito yung mga kababayan natin. Alam mo, itong mga sumasakay sa tricycle, medyo mga spoiled din yan eh. Kasi di ba pag ibinaba ka yan, halos sa tapat ng kanilang mga bahay, kung saan man sila pupunta, doon sila ibababa ng tricycle driver. Kaya nga sabi, bukod sa jeep, ang isa sa mga naghahari-harian ngayon sa kalsada, itong mga tricycle driver, alamin natin kay Manang, payag, gusto nyo ba na kayo ay makabiyahe na rin sa EDSA? Ano, bakit? Bakit po? Kuya, mahiyain talaga ito si Kuya. Ito si Kuya mukhang okay to, naka-uniform ito dito sa Barangay South Triangle. Meron kayong uniforme, ano? Payag ba kayo na, o gusto nyo ba na kayo ay makabiyahe din sa EDSA? Hindi. Bakit? Kasi baka masagi lang kami ng mga malaking truck o bus. Pero meron ibang tricycle group na gusto nila nakakabiyahe sila sa EDSA. Mali yun, ganun, mali yun. Ayaw ni mamang tricycle driver na kausap natin. Ito, pasahero naman yung kausapin natin. Nay, sasakay ba kayo tricycle? Ma'am? Oh, gusto niyo ba na yung mga tricycle bumiyahe sa mga main road gaya ng EDSA? I don't. Bakit po? Magkakos ng traffic. Saka ano pa? Bukod po? Ano ba? Makaka-add up lang nga siya sa traffic. Ano daw ng traffic. Ito pa isang pasahero dito, no? Kuya, ikaw ba gusto mo yung mga tricycle payagan na sa mga main thoroughfare gaya ng EDSA? Hindi. Bakit? Safety nung drivers at saka passengers. Nakakakita ka ba nga naman tricycle bumibiyahe sa main thoroughfare? Ano masasabi mo? Ingat lang. Tsaka, syempre, konting ingat. Parang delikado rin. Oo, delikado kasi. Oo. Sige, Kuya, tandali lang. Ito naman si mga tricycle driver din. Kuya, ikaw ang tatanungin, gusto mo ba na kayo payaga makabiyahe sa EDSA? Ito kasi ilang hakbang na lang, EDSA na yan. Pwede mo nang i-shortcut yung mga pupuntahan mo, di ba? Gusto mo ba payagan kayo dyan? Ayun dyan ngayon, ma'am, hindi ko papayag kasi delikado, lalong-lalo yung mga bus ngayon na kung magpatago naman sila akala mo sariling daanan nila. Mas delikado sa amin mga tricycle na maliliit. Pag kami nagit-kit delikado pati yung pasahero namin, kawawa naman po. Bakit may mga ibang tricycle driver na alam nilang bawal sila doon at delikado, bumibiyahe pa rin? Siguro yung mga tao mga matigas ang ulo na siguro talagang ang gusto nila makahalap na ng pera para sa pamilya nila pero nila alam yung delikadong buhay nila. Yan, Mel, ito, pakikinggan natin yung ating report kaugnay nung kagustuhan ng ilang tricycle driver na sila ay makabiyahe dito sa EDSA at kaya nga gusto na i-review ng MMDA yung mga nagpapagbabawal dito sa mga tricycle na makabiyahe sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA. Narito po ang aking report. Kung may humahamon man sa jeep bilang hari ng kalsada, yan ang mga tricycle. Malakas humarurot at magaling lumusot. Pero bawal na bawal ang mga tricycle sa EDSA. Para sa mga tricycle driver tulad ni Mang Tomas na bumibiyahe mula sa terminal sa Mother Ignacia Street hanggang sa kabilang kanto naman ng Quezon Avenue Corner EDSA, malaki sanang tipid sa oras at gasolina kung magagamit nila ang EDSA. Makakamenos tayo sa gasolina, tapos sa pasahero, mapapabilis natin maihatid sila. Posible nga mapayagan na ang mga tricycle sa EDSA? Sa resolusyon ng Quezon City Council, iminungkahing pag-aralan na ibasura ang pagbabawal sa mga tricycle sa national roads na sakop ng lungsod. Malaki na ba maitutulong ng pagtatanggal ng ban para madagdagan ang kita ng mga tricycle driver? Bukas naman ng MMDA na pag-aralan ng panukala, pero prioridad pa rin daw ang kaligtasan ng mga pasahero at motorista. For safety reasons hindi talaga sila pwedeng tumakbo sa malalaking lansangan. Tsaka pangalawa, 3 lang ang gulong niyan nga. Sabi ko, safety reasons. At baka may mga lalabagin na tayong ibang batas dito. Pero tingnan natin. Pero sa akin, offhand baka hindi po pwede. Hati naman ang opinyon ng mga driver at pasahero. Kahit anong ingat mo sa pagmamaneho, kung yung kasunod mo naman ng mga boss, mga sasakyan, kung din. Di ka makakita, di ikaw rin na madidisgrasya. Ang lalaki kaya ng mga sasakyan na nasa EDSA. Tapos itong late lang, nakikita nyo man nagigit-gitan, di ba?
Mel, ito, sasakay tayo ngayon na isang tricycle, biyahing ano ito dito kayo sa South Triangle, no? Ang minimum na pamasahe nyo, 25 pesos bawat isang tao. Ang laki pala ng kita nyo, no? Halika, sasakay na tayo. Titingnan natin, Mel, ano, kung paano ang pakiramdam kapag sumasakay ng tricycle. Actually, alam mo, pagka nagmamadali ka, pwede dito ka sa likod nung driver. Sige, kuya. Andar mo na. Hindi na kita masyadong aabalahin para makafocus ka sa pagmamaneho. Ako na lang ang magre-report dito. Hindi na kita masyadong tatanong Ito, so, medyo ano to, no? Ang maganda dito sa tricycle kasi, ano ito, Mel, masikip yung traffic, ano? May maraming sasakyan nagbubuhol-buhol dyan. Pwede silang sumuot kahit saan di ba? Isusuot nila yung tricycle, di ba? Dahil maliliit lang yung kanilang dalang sasakyan. So, pwede nilang isingit kahit saan. Kaya nga sinasabi, ito daw yung mga nagiging sumusunod sa mga jeep bilang hari ng kalsada. So kuya, ingat ka sa pagmamaneho, ha? Yan. Okay. So, pakaiba pagka maluwag ang kalsada, talagang parang pinapaharurot nyo yung tricycle. O bakit ginagano mo yung paa mo? Kasi Ano yan, signal? Ganyan? Suminisala po sa mga kasamahan ko lang. Ganun? Wala bang pang signal yan? Meron naman po, ma'am. Meron naman. Yung nga lang, ma'am, kasi Nakakatakot yan kasi baka pag meron kang kasunod doon sa sakyan, putol yung paa mo. Di ba? tingin naman po sa kabila. Teka, wag ka na makipag-usap sa akin. Diyan ka tumingin sa pagmamaneho mo. Baka Natakot ka magalit rin, sa atin yung pasahero mo. Natakot ka, Ikaw no, talaga. San? Ayusin mo lang. Takot din ako. Oo. Pero alam mo, kasi dapat focus siya doon ba't naman kasi... Pero alam mo, San, kung ano yung kanina sinasabi mo na bentahe ng tricycle. Ika mo kung saan-saan pwede sumuot yan, Totoo ka nga, pero yun din naman. Ang napakalaking peligro naman yun. Kung saan-saan sumusuot yan kahit na matraffic talagang, nakikipag-unahan sa sasakyan yan. Di ba? Ay talaga, ito nga kaya nga ito parang sumusunod nga sa jeep bilang hari ng kalsada. Ayun Kasi na ito parang sabi kung gusto mo makarating na mabilis sa pupuntahan mo, mag-tricycle ka kung wala kang motorsiklo. Dahil yan, kahit kapirasong butas sa kalsada, kayang-kaya niyang lusutan. Ganyan. At ikita mo naman kung paano dumiskarte itong mga tricycle driver natin dahil ang palagay nga nila, sila ang susunod na hari ng kalsada. So, ito binabagtas natin, Mel, itong bahaging ito, itong kahabaan ng Panay Avenue. Kuya, pwede mo bang bilisan ng konti? Ayan, ha? Yan, para medyo teka muna. pala dito. Habang so, sumakay kayo sa likod, kumamit kayo mabuti. Ganyan. Habang nandiyan ka, ako magpapasalamat na sa'yo, ha? Ingat. Maraming salamat sa'yo, Susan Enriquez.